As we approach the last quarter of this year, I am giving you the major or latest developments only here in Greenfield Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. This is me again, Jair Mamaklay, your property geek. From our viewers, not just here in the Philippines, but also Filipinos abroad, especially in the USA, Australia, in Europe, and in other parts of the world, maraming salamat po sa pagtutok. Alam ko, excited kayo dahil maraming nanonood sa The Property Geek YouTube channel na mga nakabili na po dito, mga mag-i-invest pa lang or hindi pa nakikita personally yung investment nila at ano kaya yung itsura na as of this moment ng community or development kung sang area sila nag-invest or bumili ng property. Well guys, isa ito sa lagi kong tina-target na kahit every quarter man lang magkaroon tayo ng update kung ano na yung mga nangyayari dito sa area. That's why nasa likod ko ngayon si SM Yulo Premier to cater the affluent market of the Nuvali and Greenfield City area. So, magiging SM Aura Premier siya. If you are familiar sa SM Aura ng BGC, it's a 5-hectare development and magkakaroon siya ng 1-hectare air-conditioned indoor garden. So maraming nagsasabi since ang MOA ngayon merong IKEA Philippines and merong National University, hopefully matuloy din yung IKEA Philippines and National University dito sa area. So tara, lapitan natin siya. As you would also observe, kapag kinlose up namin dito, makikita nyo yung Laguna Bay. Ibig sabihin, mataas talaga yung land elevation. Kaya huwag kayo mag-worry because pag may bagyo, very flood-free po itong area na to as someone na nakatira or resident din dito sa area. So, ang bilis gumawa ng SM development. And imagine, this is a 5-hectare development. Pero ang laki na ng progress niya nung last video or visit natin. So bukod dito, ito yung magiging starting point natin. Pupuntahan pa natin yung mga ongoing projects dito sa area. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's have a road trip again guys para at least mas ma-appreciate nyo kung ano na yung mga nangyayari sa area. On our right, ayan yung nakikita natin na SM Premier kanina sa ating first shot. So ang address talaga nito, technically Silang na, pero nasa border lang talaga tayo ng Silang and ng Metro Santa Rosa, Laguna. So, itong stoplight na to, dito sa left, may nakikita kayo, Calax entry. So, ibig sabihin, aside from the Laguna Boulevard Calax entry point na malapit sa South Forbes and malapit sa Nuvali, marami pong daanan or lusutan dito sa area. So, hindi kayo mag-worry sa future na baka magkaroon ng bottleneck kasi iisa lang yung pasukan tsaka labasan kapag pupunta tayong Manila or papunta tayo dito sa area. So marami pong road developments dito and I think pinagpaplanuhan po talagang mabuti ng mga big developers because they keep on parang nagti-teamwork talaga sila dahil magkakatabi nga lang yung developments nila. So hanggat may nakikita na blue barricade, SM po yan. So, I'm excited. Wow, ang laki ng magiging SM Premier dito. So, nasabi ko nga kanina, they will cater affluent market. So, para siyang magiging SM Aura and SM Lanang. So, ganun siya, Nasa top, siya, parang high segment siya ng SM. So, nandito na agad tayo sa Nuvali. So, ang una nating pupuntahan, magta-turn right ako dito para makita pa ulit natin yung developments here. Kasi nandito naman yung Uniqlo. Ayan, nakita nyo yung signage ng Uniqlo. Nandito naman si Coffee Bean and Tea Leaf and si McDonald's. And then ito pa rin si Healthway Qualimed Hospital.
and magkakaroon dito sa area ng first ever kidney center dito sa Laguna. So, nandito po ulit siya sa New Valley area. So, may itatayo po ulit na Jollibee. Pero ang excited ako, yung magiging Solenad 4. Mag-turn left tayo here. Dito sa side na to, yung may green barricade, tuloy-tuloy yung developments dito sa area. Now, wala pa silang sinasabi kung ano yung magiging development dito, pero we're confident no na baka ito yung Solenad 4. So lapit tayo, tas bababa tayo mamaya. Actually wala pa sila talagang public announcement, pero nagkakaroon na ng usap-usapan dito sa area kung saan talaga itatayo yung Solenad 4. Kasi ayan, hinarangan na nila eh. On our right side is VSNR, yung parang Costco sa Canada or US. And then pag hinarap namin dito, no, nandito yung Landers, and then ito yung magiging Solenad 4. So, ikutin natin siya para mas makita natin kung ano na yung development sa kanya. So, kung may mga nakapunta na dito, tatlo na po kasi yung Solenad dito, no? Yung mall ni Ayala. So, merong Solenad 1, Solenad 2, Solenad 3, and ang theme kasi nila, medyo outdoor mall yung theme nila. Tapos may itatayo pa ulit, no? Na another Ayala malls, which would be Solenad 4. So, babagalan namin dito, may mga foundation na kami nakikita. Ayan. So, tuloy na talaga siya. And at the same time, isipin nyo, tabi-tabi yung major malls dito. Merong Vista Mall ni Villar, itong Solenad 4, and itong si SM Santa Rosa Premier. Lagi nyong tatandaan, if bibili kayo ng property for investment, if nagpapa-appreciate kayo ng property, and if i-flip nyo sa future, dapat nasa gitna or malapit kayo sa malls or commercial area, sa school, and sa hospital. So, hindi talaga kayo matatalo sa market values appreciation. And ang bonus pa, or the fact na this is a township projects of different developers, no? Talagang gumagawa sila ng parang sarili-sarili nilang SimCity, like si New Valley of Ayala, Greenfield City of Greenfield Development Corporation. Actually, itong si Solenad 4, dapat matagal na yan eh, pero pandemic came, and then ang nangyari, inuna muna nila yung Landers kaysa si Solenad 4. And then, ngayon, nakakatuwa na niresume nila, and ayan, ginagawa na talaga siya. And I'm excited at hindi na ako makahintay kasi ang dami na rin talagang market dito sa area. Ngayon, papunta naman tayo. Ito, favorite ko to, and I think ito yung ay magiging isa sa landmark, no, pagdating sa Santa Rosa, Laguna. Ngayon, papunta tayo sa pangatlong i-visit natin. So, enter muna tayo ng New Valley. Ayan. Para magkaroon din kayo ng idea, kasi di ba lagi namin binabanggit, maybe hindi lang ako napapanood nyo. Sabi nga ni Gion, no, nagpapaikot lang kami ng developments dahil tulungan talaga kaming mga realtors dito sa area. So, pupunta tayo dito sa New Valley, and then ipapakita namin yung update naman sa East Block, which is one of the business districts here in the area. So, dire-diretso lang. And then, nandito yung man-made lake. Of course, very famous yan here dahil tuwing Christmas, dyan nagaganap yung fountain show. Nanonood ka ba nun, Gio? Pag fountain show? Nahiya ka, talagang nahiya si Gion. Hindi naman yun ganyan, guys. Hindi, talaga kasama ko na si Gion. Mula pa lang nagsimula yung YouTube channel as The Property Geek, siya na po talaga yung videographer and editor ko. So, kapag may kailangan po kayo, no, ng mga kailangan yung video sa new business nyo, sa vlogging, if may personal content kayo, or sa mga events, di ba, Gion? Contact him lang. Ayan, guys, continuous yung development dito sa area. On our right, if may makikita kayo ng mga ano dyan, parang hinukay, ito po yung magiging North Central Business District. On our left naman is the East Block. Ibig sabihin, tapatan sila na business district or commercial area. So, imagine kung ano na yung magiging development dito sa future. Ipapakita po natin, no, kung ano yung magiging finished product niya para mas visualize nyo kung ano talaga yung future ni New Valley. So, nandito na lahat, pero hindi kayo tinitipid sa open space and greeneries, no? Talagang bike-friendly pa rin siya. And at the same time, perfect pa rin talaga siya for family building. And
as a retirement community. Kaya hindi din talaga ako mapapahiya kasi I have a lot of clients, maybe nanonood kayo ngayon, you're buying a property sa akin, no, na talagang ang intention natin is maging retirement property natin. So bukod sa North Central Business District and ongoing East Block, they're actually nga fully sold out na si East Block eh. Itatayo na lang talaga yung commercial buildings. Sa residential community, of course, nandyan pa rin si Central Block, continuous yung land development there, and at the same time, rumored to have an ALP or Ayala Land Premier condominium. And malapit sa Venare, magkakaroon ng Alfresco Tower doon na merong view ng Tagaytay and Makiling. So another commercial area, dahil ayun naman po is dominated yon ni Alveo Development, which is still under Ayala. So magkakaroon din ng another commercial strip sa area. So imagine na lang kung gaano kalaki yung market, ganun po kalaki yung ide-develop na tower dun sa area. So nandito na ulit tayo sa East Block. Again, nasa kabilang road kasi tayo. Kanina kasi nandun tayo sa road. Actually, ito, yung merong mga lupa here sa left. So, ito yung North Central Business District. Kabilang lane lang or kabilang side is the East Block. So, ayan. Complete na talaga yung East Block. Tatayuan na lang talaga siya. So, parang ready na talaga siya na magkaroon ng building. So, dire-diretso lang tayo. At the same time, bukod dun sa mga magiging commercial area, tuloy na rin po yung development ng play parks here in Nuvali, which is, ang mangyayari po dun is malapit siya sa driving range ni Nuvali area. Pasok tayo dito sa East Block kasi sa mga previous vlogs ko, hindi pa talaga natin ito nadadaanan eh. Para mas magkaroon tayo ng close-up, no, na view or familiarity sa magiging itsura niya sa future. So, pupuntahan natin, ang intention ko din kaya tayo dumaan dito kasi bukod sa business district, Nuvali is also eyeing to be the center of techno hub here in the area. Itong nasa right side, this is an Ayala Land Premier project, no, or residential community. Actually, ito yung isa sa naging ALP or pinakaunang subdivision dito sa area na nasa bungad lang siya, no, or pinakamalapit siya sa commercial area ni Nuvali. Actually, ito lang yung entrance niya eh. Ayan, magro-rotonda tayo. And then, this is called Abrio. So, nandito lang siya. Ayan. Pupuntahan natin yung Techno Hub. And I'm just relieved din, no, as a property investor dito sa area na tuloy-tuloy yung development, kung ano yung pinapromise nila nangyayari talaga. So ito yung pinakaunang building sa East Block. This is called LHK South. So ready na siya, no? Tumatanggap na sila ng mga office and rental na for lease para at least mas mabuhay na at magkaroon ng occupants yung mga pinaparent nilang office spaces. So still, kahit dumaan tayo sa Greenfield later or sa Nuvali, ganito pa rin yung environment na mapupuntahan natin. Imagine, business district siya, pero full of greeneries. Gusto ko sanang bumaba, pero hindi pa nila pinapayagan na bumaba dito to cover or shoot dahil ongoing construction. Pero itong nakikita niyong building na to, actually, ang lapit na niyang matapos, right, Gion? Near completion na to eh. Ito yung magiging Nuvali Techno Hub. So imagine fronting siya nung man-made lake. Maybe may videos tayo before. So pinapakita namin ngayon, no, itong before na ang ganda ng view kapag dito ka nag-o-office because Nuvali is eyeing to be the center of the BPO industry dito sa area ng South Luzon, which is tina-target nga nila itong Santa Rosa, Laguna. Andito na yung Zadia condo. Kapag zinong namin, so tanaw na tanaw din dito. Actually, napakaganda pa rin ang location ni Zadia and ito pa rin talaga yung pinaka-ma-recommend ko dahil pumwesto lang po kayo ng isa dito kahit magkaroon kayo ng unit ni Zadia. Puputok at puputok po talaga yung market value or yung prices ng mga properties dito sa area. So, ito po, no, si Nuvali Techno Hub. At the same time, malapit lang din siya kay Seda Hotel. And ito yung pinaka-inaabangan kong development. This is Museum for Architecture plus Residences. And I'm confident na magiging major landmark yan dito sa area. We're still here in Nuvali area and at my back is the Museum for Architecture plus Residences. So for more information ng property, pwede nyo siyang
i-search online kung ganong magiging ka-major landmark dito because this would be a 100-meter luxury condominium tower with an exhibit and performance space. So, iki-cater niya yung luxury market, no? And ini-envision nitong building na to na magkaroon ng views lahat ng mga magiging unit owners ng Sierra Madre, Mount Makiling, and Tagaytay Highlands. So imagine, yung structure niya ngayon, nasusunod kung ano yung magiging finished product na may vertical garden. So dati kasi pagmamayari to ng Japanese na firm, which is they are envisioning ano kaya yung pwede nating gawin, no, na magkaroon ng art and gallery space dito sa area. So they partnered with a Filipino contractor called Calma Properties, and they are making this dream possible. So I'm very excited with this kasi hindi lang tayo nagbubuo ng landmark dito sa area, but continuous yung value, again, taas, no, pag-increase ng market value ng mga nabili nating properties kasi bukod sa mga residential, commercial, may mga ganito tayong ultra luxury na mga development. And imagine, katulad ng sinabi ko kanina, no, not being biased, pero ang ganda kasi talaga ng location ni Zadia. Tapos imagine, no, 21,000 pesos per month, pero ganito yung neighborhood mo. Wow, just wow. Ang taas na ng naging increase, no, ni Zadia over time, and hindi talaga ako nagsisisi na nakabili ako dun sa area na yon. So again, this is Museum for Architecture plus Residences. Ngayon, pupuntahan natin yung last development. Actually, maraming nagiging developments dito sa area, pero ang focus ng video na to is yung mga ongoing construction yung i-feature natin kasi sila yung mga mas nauunang matapos, and sila talaga yung ginagawa ngayon, no? So, ang last development natin would be inside Greenfield City. So, papunta tayo ngayon sa common highway, and imagine, lagi ko itong sinasabi, konting meters lang nasa bagong township development na tayo, which is si Greenfield City by Greenfield Development Corporation. Lumabas tayo ng Nuvali, and ang katapat ni Nuvali of Ayala is Vista Mall by Villar. And then dito naman sa kanan, nandito yung UST, The Sonoma. Tabi-tabi lang talaga, guys, no? So, sino yung nagbe-benefit? Ang nagbe-benefit is yung mga nag-invest or makakapag-invest dito sa area. So, pupuntahan natin tong hotel na to na actually meron silang hotel sa Alabang na matagal na rin, and meron silang sikat sila dahil meron silang The Nest Dining in the Sky. So, we already entered Greenfield City of Greenfield Development Corporation. So, hindi ibig sabihin na kapag nakabili ka sa Nuvali, hindi mo na ma-enjoy yung development or commercial development ni Greenfield City, which is a different developer. So, magta-turn right tayo, and I just want you guys, no, na makita ito si Zadia, kung gaano kalapit sa lahat ni Zadia. Kaya maraming ginagawang pathway dito or walkway, bike lane, dahil yung mga taga Zadia, hindi na talaga sila gumagamit ng car, no? And napakalaking tipid nun kasi when it comes to transportation cost or long-term benefit, ang laki talaga ng savings kapag malapit or very accessible sa lahat yung property mo. So, very green pa din, no? Parang lahat may vertical garden sa buildings or sa development, katulad ng Museum for Architecture and Residences, ito si Zadia. Totoo po yung vertical plants, no, na naka-install sa bawat building nila. So, lalampasan lang natin to si Zadia para makita nyo din kung gaano siya kalapit dito sa pupuntahan nating isang major development dito sa area. And ayan, few meters away lang nandyan na si Vivere Hotel. Imagine mo yung magiging market mo, napakalapit mo sa hotel. Ang katabi niyang Vivere Hotel is the Medical City South Luzon. So na-enjoy mo talaga yung accessibility ng lahat ng kailangan mo, no, when you own a property na malapit talaga dito sa mga iniikot natin ngayon. We're here at our last stop. Nandito tayo sa gilid ni Vivere Hotel, but I just want to highlight na hindi lang si Vivere Hotel yung malapit dito sa area. Again, nanggaling tayo sa Nuvali kanina, but we're inside Greenfield City, which is very few meters or just beside Nuvali of Ayala. Nandito si Paseo de Santa Rosa, and of course, nandito sa The Medical City South Luzon. So imagine, guys, itong buildings na to, no, yung Tower 3, nandito lang si Zadia. So, napakadaming development, and I myself not just
your realtor here in the area, but also an avid investor dito sa area. Natutuwa ako because not just one developer but all developers here are delivering their promises. At kaya naman, if nabalitaan nyo, in quarter 2 of 2024, nag-increase talaga ang market value appreciation ng real estate dito sa Philippines in general. So, if you want to inquire, may it be condo yan, bahay, or lote, at gusto nyong maranasan or magkaroon ng property dito sa booming development of Santa Rosa City, Laguna, I am very willing to help you. If you want to inquire, you may message or call me through my mobile number, Viber, iMessage, or WhatsApp account. That's +63 927 185 1590. Again, that's +63 927 185 1590 for my local number, Viber, iMessage, or WhatsApp account. You may also contact me through my email address, that's thepropertygeekph@gmail.com. We are still contributing twice a month at the Manila Bulletin Property Living section, and of course, you may directly contact me on our The Property Geek Facebook page and my personal Facebook account, Jaire Valerio Mamaklay. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa munting road trip natin dito sa area. I hope nakapag-give ako ng value sa inyo. Till our next video, this is me again, Jaire Mamaklay, inviting you to always come home to the beautiful island of the Philippines.